depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Eto, sigurado ako lahat kayo ganito yung gusto nyo mangyari. Tapusin nyo yung video for full instruction, no? Kasi pag di nyo tinapos yung full video, baka hindi rin tayo magkaintindihan, sisihin nyo pa ako, sabihin nyo mali yung pagkakaturo ko, tsaka ang gulo-gulo. In order for me na maging understood sa inyo, tapusin nyo yung video hanggang dulo. In order for you guys na maintindihan siya, para din naman sa inyo to. Okay, para din sa inyo to. Alright. Ito yung gusto nyo malaman lahat para lahat tayo happy-happy. Coach, gusto ko sana magsisi yung ex ko sa dulo. Yan ang paborito nyong linya. Ang iba sa inyo, gusto siyang magsisi agad-agad. Like, after magpa-advise, gusto magsisi yung ex. Yung iba naman, after mapanood yung video ko, gusto magsisi yung ex. Agad-agad. Gusto yung magsisisi yung ex today mismo after mo napanood yung video na to. Come on, that won't happen easily. It takes time. Hindi pwedeng pagkatanim mo ng buto, bukas ng umaga, puno na siya ng mangga. It will take a little bit of time. Depende siya sa gagawin mo. But hot reality check. Hindi agad nagsisisi ang ex pagkatapos kang hiwalayan. Hindi instant. Ang nangyayari, more on delayed. Pero ang iba sa inyo, minamalas talaga. Magsisisi na nga lang yung ex, delay na nga lang yung pagsisisi, hindi pa nangyari. So yung iba sa inyo, hindi lang delayed. Yung iba, never. Okay? So hindi instant, delay, at yung iba naman sa inyo, nakaka-experience ng never. Never nagsisi ang ex, never nagsorry, at pinanindigan ng ex ang desisyon niya na maghiwalay na tayo forever. This is my best formula of all time. And that's a problem. Kasi hindi na nga delay yung pagsisisi, nag-never pa siya. So ngayon, ituturo ko sa inyo, paano magsisisi si ex? Yung tipong hindi siya aabot sa puntong never siya magsisisi. Dadalhin natin siya sa puntong magsisisi siya, delay nga lang. So, dadahan-dahanin ko muna ha. Kailan ba hindi nagsisisi ang ex? Or kailan siya hindi muna magsisisi? Or kailan ba yung delay na pagsisisi? Yan na lang yung tanong para mas clear. Kailan ang delay na pagsisisi? Una, marirelieve muna yan. Kasi mararamdaman niya yung high freedom kapag naghiwalay na kayo. Kasi alam niyang available ka pa, willing ka pa makipagbalikan sa kanya, may access pa siya sa'yo. Hanggat may access yan sa'yo, walang pagsisisi. Yung iilan kasi sa inyo, ang kukulit. Pilit pang nakikipag-communicate sa ex. Pwede mong gawin yan kung strategic ka. Pero kung hindi naman strategic yung way mo, nakikipag-communicate ka lang dahil needy ka, dahil gusto magbalikan kayo, ba't siya magsisisi? Alam niyang available ka pa, alam niyang overcompensated ka pa sa sarili mo na gusto mo makipag-compensate sa kanya. Alam niya na ikaw, bukas palad ka pa. So alam niyang pwede ka niyang tapakan kasi wala namang shield sa'yo, di ba? Ibig sabihin parang ang bota na bukas. Pwede niyang ipasok yung paa niya doon anytime. Hindi siya magsisisi kapag alam niyang nandyan ka. Pero makakaranas siya ng high freedom sa unang days ng hiwalayan, lalo na pag hindi mo siya kinulit at pinakawalan mo siya. Ngayon, ang totoong starting days ng pagsisisi, magsisimula ito. Starting point muna tayo. Ang starting point ng ex mo na magsisisi siya, kapag hindi ka na nagme-message, hindi ka na nagre-react sa kanya, at higit sa lahat, hindi ka na humihingi ng tawad. Okay? Kapag hindi ka na nagsosorry, hindi ka na nagpapaliwanag ng sarili mo, kapag siya na ang sinisisi mo, kapag nawala na yung emotional safety net, kapag nagkaroon siya ng loss of access, like hindi ka na madaling maabot, hindi ka na predictable, at hindi ka na emotionally available, dito nag-i-start yung tinatawag nating discomfort. Magkakaroon siya ng tinatawag nating CDP or tinatawag kong cognitive dissonance phase. Ibig sabihin, magpapatanong yan sa isip niya kung tama ba talaga desisyon ko? Bakit parang mas okay na yung ex ko ngayon? Ganun yung may isip niya. Ganito ba dapat kadali para sa kanya? Nagsisimulang magbanggaan yung ego tsaka yung memory ninyo. No? So,
papasok siya sa pinaka-importanting phase. Ito yung tinatawag nating memory rewriting stage. Ito memory rewriting stage, natutunan ko to along the way with my clients. Kasi ang ex ninyo, mas naaalala nila yung mabubuting moments, yung mga effort mo, yung mga bagay na hindi niya pinapahalagahan dati ay magiging memorable sa kanya ngayon. Memory rewriting stage ang tawag dyan. Nawawala yung focus niya sa galit sa'yo, sa away, napapalitan yun ng nostalgia. Kasi nga nawawala ka na. Naka-no contact rule ka di ba? Hindi ka na yung dati na abot kamay niya. So nagkakaroon siya ng comparison phase laban sa current situation niya at nung naghahabol ka pa. And then the first signs of regret is kapag nakita mo na nagre-reach out siya sa'yo, no matter what the reason is, kahit testing the water pa, kahit nire-reach out ka niya sa'yo, kahit nire-reach out ka niya tungkol sa takip ng bote ng soft drinks, nire-reach out ka niya tungkol sa electric fan, nire-reach out ka niya tungkol sa kung ano man ang pesting utang na yan na rin-reach out niya sa'yo, as long as nagre-reach out siya sa'yo, unang sign yan. Ang common mistake kasi ng mga subscribers ko or mga watchers ko sa YouTube, mga silent viewers ko at mga client ko, common mistake nila, biglang nagiging available ulit sila na parang walang nangyari. Nag-reach out lang yung ex mo, nakipagkwentuhan ka na agad. So in my overall explanation, pinapayat yung regret cycle, pinapaliit because of that. So here's the thing, hindi nagsisimula yung pagsisisi sa pagmamakaawa. Nagsisimula ang pagsisisi sa katahimikan, distansya, at self-respect. Kapag hindi ka na niya abot kamay. So, paano lahat gagawin nito, coach? Kailangan niya muna maramdaman na wala ka na. Yan yung part na makulit kayo. Ayaw nyo kasing iwanan Ewan ko sa inyo, masyado nyo mahal, no? Ewan ko, anong katangahan yan, brother? Anong katangahan yan, sister? Inuulol ka na, nandiyan ka pa rin. Iwanan nyo. Kailangan nyo mawala. Kailangan mo talaga mawala. You need to get lost. Coach, gaano katagal? No. Mawala ka hanggat kaya. Mawala ka hanggat kaya. Kailangan mo mawala. Hindi pwedeng hindi ka mawala. Kailangan maging magic ka. Kailangan out of nowhere, hindi ka na niya makita. Yung biglaan kang nawala. Huwag ka na mag-explain na, mawawala na ako. Hindi, wala na ganun. Bigla kang mawala out of nowhere. Pero syempre, wala naman general advice. Kung applicable sa iyo ang sitwasyon na to, apply mo siya sa sitwasyon mo, okay? Kung nakikita mong tansyado mo tong sitwasyon na to, applicable sa akin to, coach, then go ahead, apply mo na yung advice ko. Agad-agad mo na siyang apply. Huwag ka na magdalawang isip, agad-agad, mawala ka na. Basta mawala ka, yung talagang wala ka na talaga, kailangan niya malaman yun at kailangan niya maramdaman yun. Kung nakikita mo na applicable sa iyo to, generally, please apply this one. Ngayon, kung nakikita mo or questionable pa sa'yo kung applicable to sa'yo o hindi, or kung may ibang strategy pa coach mo dyan, pwede nyo naman ako i-PM sa Philippine Dating Coach para sa tailor advice, no? Yung fitted sa style mo. Siyempre, no one size na fits at all naman So, let's have the conversation with that. And tignan natin kung ano yung fitted sa'yo. Message nyo kami sa Facebook, Philippine Dating Coach. Legit naman yung account namin doon. Nandun si Secretary Jerry at sa kanya kayo pa-schedule. Okay, thanks for watching.